What a blessed day mga ka-agri, mga ka-farm kalakatan. Today po ay mag-harvest tayo. Kahit kunti lang. Siguro 4 or 5 puno lang yung ma-harvest today. Kaya po ng isa ito, pwede na po siya. Kahit na ganyan lang po, kakakarampot yung harvest natin weekly. Sa ngayon kasi hindi pa nga po tawag full swing yung paglabas ng mga bunga dito. Kahit ganun lang po kakunti, napakalaking tulong na po sa akin yun mga kagre. Kasi nga, masusustain yung ating daily needs, pangangailangan natin sa pamumuhay. Pag walang-wala ka weekly na ko, kahit ganun lang 50 kilos hanggang 60 kilos, kahit mag 50 lang, times mo lang ng 65, at least mayroon kang 3,000 k weekly, more than that. Pag darating na po ng araw na magiging puspusa na yung harvest natin dito, kahit abutin ng tayo ng 100 kilos to 200 kilos, yung 100 kilos natin per week po, malaking bagay na po yun. 6,000 per week plus na po yun. Kung mapadoble pa yun, ganun na po yung magiging weekly income natin dito. Weekly income. Pero currently po, konti pa lang. Yan po. Palabas yung bunga. Mamaya po ay babaging natin yan. 7 hands. At may palabas din doon. Salamat tayo sa Lord. Ulan ng malakas 2 days ago, kaya hindi man naubos lahat na wala yung mga tawag masasabi nating bitak dito sa lupa dahil nagdaang summertime. Pero napakalaking tulong na po talaga ng magandang buhos ng ulan 2 days ago. Ito po, harvestin natin yan. At andun pa yung iba. At saka mayroon tayong ibabaging talaga mamaya pagkatapos ng harvesting. Mga ka-agri, libit ko lang kayo konti dito para makita po ninyo yung ating harvesting ngayong araw. So ito po, ready for harvest na siya. Kasi pag may 1 week pa ay magkakaroon na po yan ng damage pag na sobrahan po ng gulang. May mga maliliit tayong puno dito na nagbunga kasi po summer fruit pa po yan. Talagang hindi kayo maghahanap ng masyadong malalaki yan po. Pero malulusog po sila kahit na ganyan lang. Estimated po natin ngayong araw, maabutin tayo talaga ng mga 50 kilos. Libot tayo dito sa taas banda. Baka mayroon pa tayo dito makikita mamaya na pwede na ma-harvest. Kasi ngayon ay nag-i-scout pa lang tayo ng pwedeng ma-harvest. Ay, may lumabas na dun. Ito din dapat talagang mabaging. At saka yung iba dito. So ito po, ready for bagging na rin ito mamaya. Nandito din yung hagdan natin. So tatlo yung pwedeng ma-harvest sa ilalim. Tingnan natin dito sa dulo. Sabi ko nga kahit 5 puno lang, 4, 5 puno, 6, abuti na ng 50 kilos. Okay na. Pag ito ay sumabay-sabay na silang marami na, hindi okay na ito. Bagging na naman yan. So dito banda, palabas na rin yung bunga ng isa yan. Malaki yung puso yan pag lumabas kasi maganda yung tubo, yung puno. So dito talagang mayroong ma-harvest siguro dito kahit hindi masyadong malalaki o malulusog. Kasi nga time na. Ito nga pwede na talaga makuha kahit hindi masyadong malusog. Kasi nga talagang magulang na. Ito next week. Pwede na ito. Hindi ganoon kakalaki yung mga bunga pero pwede pa rin. 65 pesos per kilo. Yung ito ay gulang na talagang ma-harvest na po mga ka-agri. Tingnan nyo po pag hindi na baging. Ganyan yung bunga. Pero salamat tayo. Kahit ganyan po may itim-itim, ganyan po, ay talagang kukunin pa rin ng ating buyer. Wala po kasi ng pagpipilian, walang mapagkukunan. Pero pagkatapos niyang maubos itong mga nauna na hindi nawabaging at saka mag-harvest tayo susunod na naka-plastic na, wala na pong ganyan. Lahat po magiging malinis na yung bunga niyan mga ka-agri. See? Yan po. Malilinis na. So yan, pakita natin na sa inyo pag yan ay na-harvest na mga ka-agri. So ito po yung harvest natin ngayong araw mga ka-agri. Nakakarampot. 7 buhig, maliliit pa yung 4. Pero
may assurance na tayo. More than 50 kilos to lahat. Sigurado. More than 50 kilos. Malamang aabutin to ng mga 4K pag na market natin bukas, mga ka-agri. So next dito ay magdidihan po tayo dito at ang makatagas yung kanyang katas ng mga 30 minutes at saka isasako na naman at dadalhin doon sa kabila na mailagay sa ating motorsiklo ang habal-habal para po ma-hauling mamaya habang maganda yung panahon, kasi baka babagsak na naman yung ulan at magiging maputik na naman yung daan, ay magiging mahirap na po sa atin. So yun po, ito daming itim-itim at yan, pero wala po problema kahit po ganito, kasi yung market po dito kasi sa amin may naghahanap po talaga ng ganitong klase na mayroong itim-itim, kasi nga sabi nila mas matamis daw yung bunga ng lakatan pag may ganito na itim-itim yung balat kaysa sa ganito na malinis. Pero sabi ko nga parang wala namang pinagkakaiba, pero may paminsan-minsan po talagang tama po yun, mas malasa yung bunga pag ganito yung balat na may itim-itim na hindi naman nakakapasok sa loob yung yung tama, hanggang labas lang ng balat yan. So yung texture at saka lasa ng ating lakatan ay ganun pa rin, masarap pa rin talaga pag galing dito sa amin, kasi nga line of line po tayo dito sa Bayan ng Leon. We are the fruit basket and vegetable ng province of Iloilo talaga. So pakita natin na sa inyo mga langga kung ito ay na-dehand na natin hanggang na ilagay na natin sa ating sako na lagyan ng foaming ng dahon sa saging sa loob. Sige po. So that's it, mga ka-agri, na dehand na po natin lahat, and currently ay pinapatagas natin yung kanyang katas para po hindi po magiging tawag mancha, para babawasan natin yung kanyang dagta or katas. Kasi po yung tawag katas ng saging, napakalaking bagay na nagpapasira ng beauty kasi ng bunga pag hindi yan nabawasan. So yan po, wala po tayo kasing waterfall kaya ng mga malalaking lakatan plantation na pagkatapos ng ganyan ay hinuhulog lang po yan sa pool of water. Yung iba ginagamit yung mga malalaking basin, malalaking labador, yun po nilalagyan ng konting tawas para po ay maproteksyonan yung bunga ng saging para hindi papasukin ng fungus basta-basta, hindi mangingitim yung bunga, lalo na po na pag nakapag-stay po sa mga malalamig na lugar, kasi yun talaga gusto ng fungus cold and moisturize, may mga moisture yun po doon. So naglalagay yung iba ng tawas para po for prevention. So hayaan lang muna natin yan mga 30 minutes to 1 hour po, at saka isasako na natin, ipaging natin, nalagyan ng dahon ng saging sa loob para po pag nakalagay po doon sa atin motor, hindi po masisira yung kanyang beauty. Nagsiserve po yun na parang foam sa loob ng sako, para pagdating po sa ating market ay maganda pa rin itsura, hindi po siya bugbog, mga langga. So yun. So the next thing siguro gagawin natin ay magbabaging, kasi magpapatagas pa tayo, magbabaging po siguro tayo muna. Nibilang po natin kanina siguro mga 5 or 6 kapuno yung babaging. At saka currently po yung mga nagbubunga na ngayon, dahil nakahigop na ng tubig, ay medyo malalaki na po yung bunga compare po sa mga nauna yung mga inarabis natin, maliliit po yan. Kaya po ito malaki na po ito. 7 hands po, malalaki na yan pag 7 hands, kahit nga 6 hands lang po mga ka-agri, kahit yung isa yan 6 hands yan, maliit yung puno, pero dahil nakahigop yan ng tubig, kaya po nito talagang masusurpresa tayo, magaganda, magiging malusog yung bunga niyan pag dating ng harvesting 2 months from now and a half, 2 months and a half ma-harvest na yan. So dun po sa taas mayroon tayong mababaging dun mamaya. So hindi na natin ma-video yung pagbabaging, kasi nga po yan po, nag-harvest lang po tayo ng kakarampot ngayong araw, konting-konti.
pero napakalaking tulong na sa mga magsasaka na gaya natin. So that's it mga agri. Talagang aabot ng 50 kilos to or mahigit pa, or siguro mga 50 plus, konti lang naman siguro yung sobra sa 50 kilos. So hanggang dito na lang muna itong ating video. Naipakita na natin sa inyo yung ating kakarampot na harvest ngayong araw. At sana po ay nakapagbigay tayo ng konting tawag, encouragement na yung paghahanap buhay bilang farmer po ay hindi lang ganoon kadali, hindi lang ganoon kasimple. Mahirap kung sa mahirap, mabigat kung sa mabigat, pero po may galak sa puso. Kasi alam natin, marami pang nakatayo dito na magbubunga na at harvest time is starting. At kahit pa kunti-kunti pa lang, we know one of these days mga ka-agri, pag itong nakatayo ngayon dito na mga mature na trunk na magbubunga na po talaga ulit, ay alam natin success is coming ahead. Sana sa awa ng Lord, hindi ito dadaanan ng mga malalakas na bagyo, nang hindi po sila matumba, at talagang makapagbigay ng kunting sa atin, tulong sa pamumuhay. Gaya po ito, malaki ito. Siguro abutin pa ito ng 8 hands. Mababa lang ito, mababa lang. Pero palagay ko 7 hands at 8 hands kasi po mahaba yung puso kasi eh. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna. Agritechnics TV po. Nagpapaalala pa rin, dasal sa Panginoon. Concern lang tayo sa ating pamumuhay bilang farmer, at hindi lang yon, pati yung ating mga spiritual life na rin po. Iasa talaga natin kay Lord. Asa talaga kay Lord. Sa Kanya lang talaga ang tunay na pag-asa na makakamit ng bawat isa. Hanggang sa muli. God bless us all.